Okay, yan yung natin video viewing sa mooring winch operation. Kailangan clear kayo dyan kasi may kable yan, towing delikado yan, clear, tago kagad. Pipitik yan. Bakit ito silang lahat? Gano'n na lang ba? Ikaw wala na, RIP yun, So dalawa ng RIP. Bakit kailangan natin mag safety video? So siyempre para sa safety ninyo pag on board sa barko, hindi kayo papatay-patay doon, iba pa, dalawa pa lang napatay. Dagdagan mo pa. Kaya sa Peter, kayo sa barko, wag kayo talagang presence of mind always, ano na yan, tensionado na yan. Bang! Sinyas pa magod siya, ibaw pa tanggal na, sinyas pa ganun, huwag tanaw. Bali yung katawan niya. Tatlo nang napatay. Tatlo pa lang napatay ngayong umaga sa mooring winch operation. So yan ang mga natin sa mga seaman. Seaman on board, kailangan alerto, presence of mind. Depende yan. Buson. Buson or Peter, Dick Peter. Mayroon pang sasampa ng barko, hahabol, alis na yung barko. Kailan ang take yun? Huwag papatay-patay. Before ka magtanggal, isipin mo kung saan papaling yung gawin. Yan, Sir Fred. Ayan, bandang uli, dapat alis na. Nakadulo yan. Layo na kay, yan. Kinabahan na tuloy si Jan, operator natin sa Ayaw na magbarko ni Jan. Yan, tensionado na yan, pag. Di ba? Dalawang crew ang nadali niyan. So, tensionado na yan, Yan, Nawakan. Dalawa sila. Tensionado yan, tensionado yan. Kaya kinabahan na to yung mga aspirant Peter, kabado na. Kayo niyan, maniwala kayo dyan. Ilan ang napatay dyan? Apat o 5 na? 6 dalawa yung... Huwag mong bawasan kasi yan. Operator natin Walang kaba-kaba kasi 60 na yung palitan ng dollar ngayon Tisan mo ng lubig, palayog ka na. Sampa. Ayan, tensionado na yan, Mga tao yan. 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 So ito ngayong natin, yung safety video viewing Saturday ngayon about sa safety ng mooring winch operation. Check out this stunt.
kayo. Mataas masyado yung ano, swell. Have you ever wondered how massive oil rigs are constructed in the middle of the deep ocean? Well, check out this. Tapos na, wala nang napatay. Next naman sa explosion. Explosion, welding explosion. Extreme dangerous ang matapang talaga itong aspirant fitter. Gusto patayan kaagad eh. Ideal way of working. Wala, hindi yan ang mga pusong yung mga pusong fitter talaga palaban. Training program of Carco. Carco continues. Carco is proud to announce the release of its latest video titled Mooring Accidents. Once again exploiting our powerful 3D animation platform, this 15-minute video truly delivers on its desired objective of effective training of seafarers. Graphically view some gruesome mooring accidents. Yun na, ayos na yun, Mark. Ayos yun, Mark. Appreciate the high risk Tapos isave mo yan sa natin, sa folder. Para at least yung mga bago nating aspirant fitter. Uy, nag-inom pa. Kaya ko galak. Tubig ay. And for those ashore, praying or spending time with your family and vessels, we are all deeply concerned with incidents involving personal safety of seafarers on board vessels. There are several situations on board which can turn hazardous and even fatal to failure in following simple, safe procedures or due to lack of situational awareness. King ko yan dyan Late machine. A recent incident leading to fatality on board a vessel due to poisoning disturbed us emotionally. Have personally experienced similar incident on board a vessel almost 4 decades ago and heard of similar near misses and incidents intermittently over the years. Carco decided to develop this video to raise awareness and try mitigate such incidents in the future. We have enumerated here several true similar incidents which relate to near miss or incident or loss of life due to ingestion of poisonous substances on board a vessel. Welcome to the main onboard sundo. Ano? Mooring operation, 5 minutes. Yung whole mooring operation, yan. Actual footage yun Batong natin. Hindi maganda yung natin tripod sa cellphone Tapos so basic Holy shit! Balik mo na, tanat-naon rin. Bukan lagi. Wala, ulo ba na? Balik sa kanaog. Saan na to? Raan na ng barko Ay, wala mo daw. Unexpected. Naroon sa likod ay. Patay yan Patay? Ha? Okay. Tapos na. Ilan yung nakuan? Ilan yung nadali doon sa mooring winch operation Ilan? Wala na, hindi ba? Cameraman. Isa na ba yung cameraman natin? Wala na.
Oh, di man ang Peter sir. Oh, dito. Focus lang, focus. Hawakan mo. Well, I was new to the January, so I was just trying to see how they work. Most crews do things the wrong way, but I remember thinking at the time that they were all very relaxed about the operation. While we waited to let go, I noticed that the roll pedestal was a bit loose. Poor maintenance occurs in two ways. Either the actions of the person completing the maintenance have not been thorough, or the maintenance has not. Pause na muna, pause. Muna natin, ano? Kaya ano natin? Okay. Silaw. Silaw man. Off lang muna sa clip. Okay. Okay, so pinawisan ako ng maraming singot sa 5 namatay. Whew. So, accident sa mooring winds. Dahil sa number 1 dyan, yung lack of concentration, lack of presence of mind, and then over fatigue. Tapos, ano pa? Lack of training. So, yan ang isa sa ano dyan, na pwede kayong mangyari dahil wala kayong kaalam-alam kung ano ang safety dyan sa mga mooring winds operation. Lalo na sa atin mga Peter, hindi tayo nautical graduate, no? Kasi ang mga nautical, alam nila yan yung mga salubid, no? Tayo Peter, sampa lang tayo sa barko, tapos ikaw pa yung windsman kaagad. Tignan nyo yung windsman, nandito yung lubid, siya, no, ang drum, papunta doon siya nakaharap kasi ano man. Pero ang tama doon, nakatingin siya dapat dito sa lubid. Kasi nakikita niya, doon siya sumabit sa may ano, yung ano nito, yung tawag nito. Ha? Dito, mayroon niyang ano man yan, mayroong bar dyan. Mga malaki yan, mga 1 inch siguro yan, o 1 and 1 half na ano yan. Dito sumabit yung eye, yung pinakadulo ng lubid, may eye man yan. Kasi isasabit man yan dito sa bollard, yung ano na yan. Ito, capstan pala to. Sumabit siya kasi hindi man tinitingnan. No? Dito yung lubid. Dito nagharap siya doon sa ano. Dapat titingnan niyo talaga yung ano na yan. Ngayon halimbawa, malayo may obstruction na ano na yan. Hindi mo makita anong gagawin. Kailangan may isa kayong communication doon. Yung duty officer o yung EB, o pakitingin mo muna yan dyan kasi hindi ko makita. May radyo mo kayo niyan. Kayo windsman, Peter, at saka yung EB, at saka yung second mate or third mate, may radyo yan. Tingnan mo muna, partner, tingnan mo yung ano dyan, lubid natin. O, pag sabi ni EB, o, hibing apit, hipapit, ibig sabihin, bira. Hipap. So, ikaw naman, bira mo, dandahan. Yun kasi, ano na yun, paalis na ang barko, disatraka na yun, kaya na-let go na yung lubid. So withdraw na yun. Kaya mabilis yung ano ni Peter. Siyempre, ang inisip ni Peter noon, or sino yung operate, EB ba? Mayroon naman sa kabila na isi-secure na lubid. Kaya pabilisan yan. Pero ikaw naman na naghila ng lubid, kailangan mong tingnan mo yung sitwasyon. No? Kasi kayo talagang Peter, hindi mo sabihin na, ay hindi ayaw ko dyan. Wilder man ako, Peter man ako. Hindi ko kasama sa trabaho yan. Kasama kayo niyan. Kasi sa barko, sa pupa, o ito yung forward, no? Siyempre, kasama kayo dyan sa ano na yan. Kasama kayo sa, dito kayo ma-assign sa pupa, no? Ano ba yung spelling, bakit may pupa or up, no? Or forward? Proa. Huh? Ito nga, Espanyol yata ito na salita, Sir Fred, no? Espanyol, sir. Proa. Proa po pa. Si Peter, dito talaga yung masign yan. Dito masign si Peter. Si Buso naman dito. No? Kung sino yung duty officer, halimbawa, 8 to 5. So, ang duty officer sa bridge yan is si third mate. No? Si third mate. Kasi ito, ano man yan, ito 12 man si, si third mate. Second mate, 12 to 4. Tapos si chief mate naman, 4 to 8. So ang kasama mo ngayon dito sa
sa pupa is si Kanmet, no? Peter, EB. Kung halimbawa, dalawang EB, dito naman, si Chipmate, si Boson, si EB, at saka isang OS, no? Or minsan, mayroon pang si Kaditi kasi sa bridge yan minsan. So, ito lang kayo ditong tao, ha? No? Minsan, si OS dito, dalawang EB doon sa proa, no? So, ngayon, siyempre, ikaw yung windsman dito sa pupa. Ikaw naman dito yung na yan, si Boson. Pag may Dick Peter o Dick Peter ka, ikaw pa rin dito. Kung walang Dick Peter, isang Peter lang, engine lang, ikaw pa rin sama dyan. Kahit anong oras yan, basta pag dumikit yung barko, automatic. 1 hour before, tawag na yan. Pit, standby. Bakit maaga? Kasi magpiprepare pa kayo ng mga lubid. Ilili-out pa yan. No? Ilili-out pa niyo yung lubid. Kahit anong oras, standby kayo yan. Kahit sabihin mo, wala pang tulog. Wala yan. Walang reklamo. So dito na ngayon magka-anuhan. Mga customer, disgrasya dito at saka dito. Kaya pag tensionado na yung lubid, bago kayo mag-slack o ibig sabihin, magbaba ng lubid, anuin mo yung mga kasamaan mo dyan. Or si Kanmet din. Ganun, kasi minsan si Kanmet, wala din sa wala na rin sa isip na kasi madaling araw, wala pang tulog, no? Pagod. Dahil nagkaroon pa ng cargo operation, loading operation sa Puerto. So, ikaw na rin mismo. Okay, safe, clear, libre ka dyan. May radyo naman. May radyo. Ngayon, pag hindi makita, may tawag niyan, may behind na mga radyohan mo. Clear ba dyan, pare? Or pag may puti kayo na sa bridge, English speaking. Huwag kayo magsalita ng Tagalog. Okay, Ebe, Mr. Pangalan, apelido mo? Kultura. Clear ba? Is that clear the rope there? Okay, Pete, heaving up. Okay, slowly, slowly. Okay, pag na yan, na doon, wala nang mga estibador. Okay, heavy, Pete, heaving up. Keep up. Okay, birahin mo yan. No? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Pero siyempre, nakatingin ka doon sa lubid. Yung tension kasi ng lubid, yung tisaba, tingnan mo yan, mamaya, bira ka pa rin, hindi ka papalo sa yung lubid, putol. Ngayon, pag ariya naman, tingnan mo naman doon, titingnan mo, kasi minsan, yung paa mo, mamaya, masilo dyan sa lubid, ay hilain ang tagbot yan. Lalo na pag nasa tanker, kabli yan, hindi yun hindi yan lubid. Kabli yan, wire cable na ganyan kalaki wire. So, pag nasilo yung niya, pag wala. Balik kagad yung mo. Ay kung mapitikan ka, ganun din. Pag tensionado na yung lubid na yan, o yung wire, clear talaga. Clear, clear. Bago kayo magbira, bago kayo magbira, minsan mayroon pa pagkakataon na open na yung dinikita nyo na barko, open, walang breakwater, walang open siya. So, malaki ang swell. Pag ganon-ganon yan. So, kailangan mo yung na yan, yung lubid, titingnan mo yung sitwasyon. Pag na yan, kasi pag sobrang higpit yan, tapos pag ganon sa yan, luluwag yan, tapos biglang poputol yan. Kaya alerto, kagaya sa namin sa Jamaica. No? Dikit pa lang, dalawang lubid kagad ang putol. Muntik, matamaan yung OS. Kasi wala mang breakwater. Yung pier. So malakas ang swell. Gaganon-ganon yung barko. Dalawang lubid kaagad na dali. So alerto kayo yan. Kahit gano'n pa complete helmet pa kayo, complete PPE pa kayo, pag tinamaan kayo ng lubid. Tapos ang maligayang araw. Kailan safety. Bago kayo lalabas ng kamarote ninyo, mag-pray kayo kay Lord. Safety palagi, safety, safety. Alerto talaga, presence of mind. Gaano makapagod yung katawan mo, talagang presence of mind. Safety, 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 safety. Minsan maranasan mo, nandyan ka lang sa halimbawa, mga 2 hours lang ang nandyan na naman sa standby ka naman. Diyan ka na lang sa lubid na higa, diyan sa lubid.
Lalo na pag masampa kayo ng container. Karsip, sir. Karsip, either container or karsip. Wala, tad-tad yan. North Harbor at saka South Harbor, ilang oras lang ang pagitan, 2 hours lang. Diyan lang yung tulog niya. Ano na naman? Ay, bakit ka pa magbihis punta sa Kamarog? Diyan na, tulog sa ano? Lubid ka, tuyo naman lubid dyan. I-trip ka na dyan. Kailangan may flashlight din kayo, no? Kaya paggabi, flashlight mo man yan. Maliwanag man yung pupa, pero siyempre, at least meron ka flashlight. Kasi titingnan mo naman yung magtanggap doon sa ano, yung mooring boat. Titingnan mo man yan, flashlightan mo man yan kung naano na yan. O pag sinyas na yung ano, dahan-dahan na yung tatakbo yung mooring boat, ikaw naman, nag-i-slack ka naman. Yung isa naman kasamahan mo, laglag mo naman yung lubid. Eh, may mga baguhan kayo na mga kasamahan, Kadite or OS na first timer. Kailangan clear talaga dyan. Kung saan yung danger area, danger point yan, iwas ka dyan. Iwas ka. Iba nga, tago pa nga doon sa ano eh. Wait, hana mga maputol dito ako. Secure kayo. Kasi walang hero sa trabaho. Secure talaga. Safety, safety, safety. Lahat ng bagay kayo sa barko o sa ano man kayo safety palagi. Kasi isang bisis lang yung mangyari niyan. Wala na. Kita mo yun sila, nagtisado na, tinsinado na yung line. Dan doon pa rin sila. O di, bahala na maputol yan. Pag tensionado na, takbo, wag ka nang magpakahiro pa dyan. Takbo na. Tago ka na daan. Pero siyempre, ikaw, Peter, hindi ka na magtago. Ikaw mang windsman. O, di ba? Ikaw mang windsman dyan. Makikita mo na yan doon. Makikita mo na yung lubid na yan. Ano yan, kung tensionado na. Alalay ka lang, pitik-pitik. Nakalugir ka na. Since mo na kaagad siya, logger. No? O, dahan-dahan. Ibig sabihin, logger ka, persado siya. Mabilis ang ano, ano niya. Oh, shifting mo naman yan. Meron na naman yan, low at saka ano, high. Ibig sabihin, high speed at saka low speed. O doon mo ilagay sa ano, low speed. Liver lang. Ang liver ba? Ganun kahataas. May handle yan. So, familiarization kayo kagad. Kaya, pagsampan nyo, mayroon kayong 3 days na familiarization sa ikot-ikot sa barko niyan. Ngayon, siyempre, first timer ka ngayon, hawak ka ng winch. Observe ka muna, si EB mo na. O doon ka muna, tagalaglag ka muna ng lubid. Hindi, paturo ka. Kasi pabilisan yan, dahil mayroon ka naman sa kabilang ano. Pag-lock mo dito, disengage, kabila na naman. Dalawa man yung winch, port and starboard. Ito, dalawa, port and starboard. Ganon din sa pupa, no? Halimbawa, dito kayo didikit sa port side. Dito na side. Ano bang port side? Wala. Starboard side is kanan. Okay? Didikit kayo ng port side. So, ito na winch ang una kagad. Ano yan? So, tatlo man yan. May line man yan na ano. Ha? Ito. Masarap talaga ito. So, ito naman yung tatlong line. Ayos yung ano, parang sungo ng agila yung bruta. Sir, may tawag, sir. Ano yan? Si Johnny. So, Oo. i-post mo ilang minutes na ba? 23. O, i-post mo.